Hello guys! Welcome back to another video. And sa video naman nito guys, i-share ko sa inyo yung experience ko about paying Gcredit minimum amount due. So ano nga ba guys yung mangyayari kapag nagbayad lang tayo ng minimum amount due ni Gcredit? So magagamit ba natin yung binayad natin? Revolving ba siya kapag binayaran lang natin yung minimum amount due? So guys, this is my first time na gamitin or magbayad ng minimum amount due. So i-share ko sa inyo guys kung paano ako nagbayad ng minimum amount due sa Gcredit. So, as for Gcash naman guys, wala namang sinasabi si Gcash guys na masisira yung record mo pag minimum amount due lang yung binayaran mo. Wala ding naka-indicate dun guys na bababa yung G-score mo pag minimum amount due lang yung binayaran mo. Wala ring naka-indicate sa Gcash guys na magiging bad payer ka na kapag minimum amount due lang yung binayaran mo. So, walang naka-indicate na gano'n, but in-explain lang nila dun guys kung ano yung interest sa minimum amount due. In-explain lang din nila dun guys, ang dinefine lang din naman what is minimum amount due. Walang ibang ganap and hindi pala yun nakaka-apekto. But for me guys, tinry ko. Gusto ko sana guys, I have 7,000 pesos Gcredit sa Gcash nga. Then, 7,000 yon nakuha ko siya, na-withdraw ko siya. Then gusto ko siya nga guys, parang bayaran ng installment. Gusto ko siyang bayaran guys as installment by means of paying their minimum amount due. Kasi guys, sa minimum amount due kasi, hindi talaga siya total mong mababayaran. May specific computation lang for that month cycle. Yan nga yung computation niya guys. Bahagi lang talaga ng principal amount yung pwede mong bayaran sa minimum amount due. For 7,000 guys, meron po akong binayaran na 900 pesos. Kasi guys, yung interest doon is 200 plus, hindi ako nagkakamali. So guys, babayaran ko siya ngayon. Let's see kung what will happen to this. Babayaran ko ngayon guys and papakita ko sa inyo para aware kayo and para makita nyo rin guys yung flow on how to pay this and what will happen. Sa Gcash wallet to guys, may balance ako dyan kasi nga yan yung gagamitin ko pambayad mamaya. So click natin to guys yung borrow. Then sa baba guys, click natin si Gcredit. So sa Gcredit dashboard guys, naka-yellow warning tayo dyan dahil tayo ay due date na. So meron silang paalala sa akin. Then anyways guys, yung interest due ko pala is 260 pesos. Then wala akong penalties kasi hindi pa naman ako delayed. Then yung minimum amount due to pay ko is 960 pesos. So, yan, nandiyan na rin guys yung interest ha, sa 960 na yan. Click natin to guys, tong pay for Gcredit para makapag-proceed na tayo sa next step. So, ganito guys yung itsura. Then, makikita natin dito guys yung total amount due, yung total due, nasa 7,260 and yung minimum due which is 960 pesos. So, of course, i-click natin si minimum amount due na 960 kasi yun lang yung babayaran natin. So, click natin itong next. Then, confirm lang natin to. Ayan, so wait lang natin guys. Then lalabas dito guys yung resibo. Then I advise na i-save nyo yan para may proof kayo in case, diba? So i-save natin to. Then balik tayo guys sa my dashboard kasi nakapagbayad na ako. So balikan natin guys si borrow and si Gcredit. Ayan, click natin si Gcredit dyan. Then guys, from that guys, 7,260 to 6,300 na lang. Bali guys, ang remaining credit limit guys na available sa Gcredit ko na lang is 700 na lang. Kasi guys, 960 yung binayaran ko kanina, 260 ang interest doon kaya 700 na lang guys yung remaining credit limit ko. So guys, kung mapapansin nyo dito guys, this is due na on August 16 ulit yung billing cycle ko. Guys, matagal na siya kasi nga guys, nakapangalawa and pangatlong months na ako ng pagbabayad ng minimum amount due. Later guys, i-explain ko sa inyo. So ganun guys yung ganap on paying our minimum amount due sa Gcredit. So kung mapapansin nyo guys, is wala na yung due date ko, due date memo na in few days mag-due na daw ako. Wala yun kasi nagbayad na ako ng minimum amount due. Kung mapapansin nyo guys, 900 binayaran ko, 700 na lang yung nandyan guys. Kasi yung 200 kasi nun is 200 plus I think. Yung 200 kasi nun guys is yung interest yon. So syempre hindi ko na yun makuha kasi interest nila yun eh. So yung nagre-revolve lang guys na credit limit ko na pwede kong utangin ulit is 700 pesos.
Kaya nakalagay dyan guys, yung remaining credit limit ko is 700 na lang. So, ganun yun guys, ganun yung mangyayari. And wala naman guys nagbago. By the next month guys, I tried it again. So, twice ko na siyang ginawa. Nagbayad ulit ako guys. Kahit minimum amount yung binayaran mo, monthly pa rin yung billing statement niya. Then, I pay again guys on my second month. Then, ganun ulit yung nangyari guys. Nag-revolve lang din siya. And I pay the minimum amount due lang din. And tinry ko nga guys if what will happen, what's going on. So, ganun pa rin. May computation pa rin sila kung magkano yung interest na ibibigay sa'yo. Ano lang yung binayaran mo guys, nagre-revolve lang siya and magpo-post lang siya doon and madadagdag lang din siya doon sa remaining credit limit mo. Hindi nga lang buo guys, mga partial lang and part lang talaga kasi nga hindi mo pa naman napipaid. So guys, parang lumalabas na naging installment ko ginawa kong installment si G-Credit. So this is new to me kasi nga nung mga nakaraang buwan talaga kasi kadalasan ko talagang ginagawa at gawain ko noon is utang ako, then after a month babayaran ko siya in whole, then uutangin ko ulit, then babayaran ko ulit sa total amount due. So, but now guys, ang ginawa ko naman ngayon is nagpay ako ng minimum amount due para to know kung ano ba talagang mangyayari dito and ano ba talagang magiging atraso natin dito kapag minimum amount due yung binayaran natin. So far guys, pang 3 months ko na nagbabayad ng minimum amount due and still wala namang nagbago and wala namang nangyaring iba as per Gcash nga na wala, magre-revolve lang din talaga. Parang nangyayari nga guys is installment, ginawa kong installment loan term si G-Credit. Kumbaga pa minimum amount due ko siya hanggang ma-pay ko siya or hanggang ma-paid ko siya. So yun yung nagiging purpose ko ngayon para syempre hindi guys mabigat na minsanan mo siyang utangin tapos para hindi guys mabigat yung pagbabayad kasi syempre marami din tayong bayarin. So yun, inuunti-unti ko siya ngayon guys. So wala naman siyang effect sa aking G-score or sa aking credit score dito sa Gcash and still ganun pa rin yung G-score ko. And syempre guys, gusto naman ni Gcash na lagi tayong magbayad on time. Basta siguro, kunwari yun yung minimum amount due mo, yun talaga yung bayaran mong amount. Syempre guys, dapat exact amount yung binabayaran natin. Kasi wala naman tayong choice guys kundi magbayad talaga ng exact amount kasi yun yung nakalagay at di tayo makapag-proceed pag hindi tayo magbabayad nun. So then, yun, ganun lang guys ka-smooth. And to answer your question is wala naman pong effect yun. And nasa inyo yun kung gusto nyo mag-minimum amount nyo kasi pwede nyo rin naman gamitin ulit guys yung pera na binayad nyo, less interest nga lang sa G-Credit. Pwede nyo naman ulit gamitin guys yung bahagi na binayad nyo doon sa G-Credit and revolving credit naman siya and you can use it again naman. So, walang problema dun guys sa pagbabayad. Based on my experience wala akong na-encounter na iba and hindi naman ako nagkaroon ng bad record sa Gcash kasi I pay naman the exact amount. So, don't worry guys if magbabayad kayo on balak nyo magbayad ng minimum amount due lang kasi yun lang yung pera nyo. So, don't worry kasi wala pong masamang effect yun. Hindi po yun nagde-define ng ating bad paying history sa Gcash. So, yun lamang guys. I hope may natutunan guys sa video ito and I hope guys nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo guys bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!